Sa putong ito ay balikan po natin itong burol ni Jennifer Laude. Ito po ay kasama po natin ang nanay ni Jennifer na si Aling Julita. Medyo nahilo siya, humingi po siya ng upuan. Aling Julita, umupo muna ho kayo. At paupuin ho natin. So, kanina ho nakikita ho natin yung pagdating ni Mark at yun nga po yung napuna namin lahat dito na nagko-cover. Parang yung pagiging close po ninyo dito po sa kanya. Ngayon po parang kahit nakatulong din ho ba yung kanyang pagdating dito para makiramay talaga ng personal? Oh, sobra-sobrang nakakatulong talaga kasi una sa lahat, nakadagdag pa sa akin yung bang hinanakit ko kung bakit ginawa kay Jeff. Tapos dumating na siya. At least yung mga samanloob ko parang may karamay dahil nandiyan na siya dumating. Opo. Kaya nga lang kanina, parang iba talaga pakiramdam ko. Parang bibiyakin ako nung dumating si Mark nga. Nakita niya si Jeff na gano'n na ang itsura. Imbis na kung darating siya, natutuwa yung anak ko. Pero yun, ang sitwasyon patuloy. Dumating siya, nandiyan na, wala na siya. Wala na, hindi niya makausap, hindi niya maakap. Ito bang unang pagkakataon ni Mark na nagpunta sa Pilipinas? Maraming bisis na, nakarating na nga siya ng Bisaya. Opo. Sa inyo? Nung last year, nung last year, nagpunta siya doon. Sinilubong ko sila sa Tacloban ng July ng 8. Pagka 10, birthday niya. Doon sa barangay namin, ang daming natuwa kasi isiring siya, dili siya parehas ng ibang Amerikano na hindi marunong ngumiti o siya makilala o hindi, nakangiti. Palakaibigan. Palaibigan. Tulad sila ni Jeff. Maganda. Opo. Yung pong meron ng impormasyon na may mga posibleng mga witness na Amerikanong sundalo na nakaalis na po. Nakaabot na ho ba sa inyo impormasyon? Wala pa. Pero ang sabi naman ni Mayor, malaki talaga na nandyan. Yun nga lang, talaga hindi pa lumalabas. Pero nandyan. Opo. Si Pemberton na. Opo. Nung pumunta kami nung isang araw doon sa barko, hindi kami pinapapasok. Pero at least, yung supina namin, yung attorney, isinabit doon sa doon sa alambre. Ng barko? Doon sa barko. Yung attorney namin, tinatanong kung nasaan yung pinaka-head ninyo. Eh nangyari, hindi daw nila kilala. Kaya sabi tuloy ng abogada, security kayo, pinaka-head ninyo, hindi nyo kilala. Yun na, sinabi ko na lang na talaga hindi lalabas yan. Opo. Bukas po, preliminary investigation, ano po ang plano ng buong pamilya? Pupunta po kami kasi para makaharap o makita siya. Kung ano bang klaseng tao siya. Parang lumalabas na yung bang taga-Amerika, mapasundalo ka o hindi, o sundalo talaga, di ba marunong matakot sa Diyos? Parang pakiramdam ko, nasa Amerika siya porque Amerikano siya. Wala ba yan sa kanila yung nagdadasal, humingi ng tulong para mag-guide sa kanila na hindi sila makagawa? Kasi naiisip ko, kung yung lalaki na yan, ng Amerikano na yan, kung marunong magsimba, imposible makagawa siya niyan. Siguro hindi sila nagdadasal doon. Hindi siguro nila ugaling magsimba, mangalawat, o mag-share sa feelings nila kung ano ang dadama nila sa Panginoon, kung bakit sila binagyan ganyan ng buhay. Palagay ko wala. Sa Biyernes na po ang libing ni, tama po, paano po ang magiging, i-cremate po ang kanyang tama po? Bilang panghuling katanungan, ano po ang mensahe nyo sa pamahalaan natin, sa mga kinaukulan para po sa ikakausad ng kaso nyo? Ang masasabi ko lang,
Sana tayong lahat pantay-pantay. Hindi din tinitignan kung anong klase kang tao. Tulad ng niyang taga-Amerika, na ganyan, ay iwan ko kung kailan mamumulat si Presidente nga magbulag-bulagan siya at magpabingi-bingian. Sana maisip namin niya minsan, kahit minsan lang maisip niya, Pilipino din naman siya. Itong maliliit nga mga tao, dapat din niya tignan ang pangangailangan. Tulad ngayon, nung ginawa sa anak ko, dapat magbigay din naman siya ng importansya na tao kami. Presidente siya, siya dapat ang nakakaalam. Hindi yung parang walang nangyari. Nabulabol na ang buong mundo. Pero siya, wala pa. Hanggang kailan? Paano na lang sunod araw, sunod na bukas? Mayroon na naman Jeffrey. Ang isusunod itutulad niyan, di ganun na lang tayo hanggang sa pagtanda natin. Ganun ang ganun. Kailan ba tayo magkakaroon ng katahimikan na irespeto tayong maliliit? Kasi tayong maliliit mahihirap, hindi tayo wala tayong ginagawang nagsakripisyo nga, nakakasagasa sa kanya, wala. Sana tulungan tayo, yun lang masasabi ko. Huwag titingnan yung anggulo na, porque mahirap lang, maliliit nga, mamamayan, wala siya pakialam. Bakit? Pagdating ng eleksyon, hindi na namin naman siya tinanggihan na. Kasi naniniwala kami sa kanya, mabuti siyang tao. Ngayon yung panahon ipakita kung ano siyang kabuti dahil Pilipino siya. Hindi pwede yung basta na lang ganun na nangyari kay Jeff na mawawala ng halaga na yung anak ko. Salamat po, Aling Julita. Maraming po salamat sa pagkakataon. Si Aling Julita po, siya po ang nanay nitong wag po muna kayong tumay, baka kayo mahilo. Siya po ang nanay ni Jeffrey Jennifer Laude. At kanina nga po yung nakita natin, pagdating nitong si Mark na fiancé po nitong si Jeffrey ay hilong-hilo itong si Aling Julita. Kaya po binigyan din po natin siya ng pagkakataon din na makarecover muna bago yung ating panayam.